Yes, Jiggy, umiiyak na humarap sa GMA News ang driver ng Valisno bus na si George Pasis. Tumakas kahapon si Pasis matapos na aksidente pero naaresto rin ng Quezon City Traffic Sector 2 sa Balagtas, Bulacan. Humingi siya ng tawad sa lahat ng biktima ng aksidente. Hindi raw niya kagustuhan ang nangyari. Itinanggi rin niya na mabilis siyang magpatakbo dahil may nangangantsaw sa kanyang pagmamaneho. Itinanggi rin niya, Jiggy, na gumagamit siya ng droga pero sa resulta nga ng drug test sa kanya, lumabas na positibo siya sa paggamit ng shabu. Nabanggit na nga rin daw ng suspect sa isang investigador ang tungkol sa paggamit niya ng droga. Nang ilabas ng presinto ang suspect para sa inquest kanina, isang kaanak ng biktima ang galit na lumapit sa suspect pero napigilan siya ng mga pulis. Naharap nga itong si Pasi sa mga reklamong reckless imprudence resulting in damage to property with multiple physical injuries and multiple homicide at abandonment ng kanyang mga biktima. Dinagdagan pa nga ito, Jiggy, ng paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act dahil na mas magpapabigat daw sa kakaharapin ng shooter sa Piskalya ng Quezon City. Sa 18 na italang sugatan ng mga pulis, ang 23 anyos na si Nelmar Urmeneta na lang ang nasa East Avenue Medical Center. Ang kuya niyang si Mario na biktima rin ay nakalabas na ng ospital. Malubha raw ang pinsalang tinamo nitong si Nelmar sa ulo, sa braso, sa binti at hita. Si Marivic Haboni na isa ring sugatan, una raw siyang nadala sa Commonwealth Hospital at inilipat sa East Avenue pero ni isang kusing ay wala raw siyang nakuhang tulong mula sa kumpanya ng bus. Ang isa sa kinatawan ng kumpanya itinanggi naman na pinababayaan nila ang biktima. Ang mga may nagastos daw na biktima ay handa nilang sagutin. Kilala na lahat, Jiggy, ang apat na nasawi, si Arsenio Haraba na nasa Navotas na ngayon. Nasa Urban Funeral Service pa rin sina Alberto Golpeo, pati na ang mga dead on the spot na sina Eduardo Agabon at Celia Alikaykay. Labis ang hinagpis ng mga kaanak ng 57 anyos na nasawing si Celia Alikaykay. Single mother daw at kumakahid para makapag-aral ang kanyang anak kahit may karamdaman. Hindi raw makilala ang biktima dahil nawasak nga ang kanyang muka. Nawala pa ang dalang mga gamit nito, Jiggy. At iyan, meron bang kakayahan yung mga otoridad kung doon sa panahon na naaksidente itong bus ay sabog sa droga itong suspect dahil dito nga sa video na nakikita natin, yung huling ganitong bus na nakita ko, yung naging biktima ng pambubomba sa Cagayan de Oro, yung talagang nawasak yung bus. Pero ito, ibig sabihin, sa aksidente nangyari, malakas yung suspect na nagawa pang tumakas papunta sa kanila sa Balagtas, Bulacan. So, yung mga otoridad, meron bang kakayahan o pagkakataon na madetermina kung kagagamit lang nito ng droga nung panahon na nangyari aksidente? Jiggy, natanong ko rin yan kanina kay Senior Inspector Marlon Meman, ang pinuno ng Traffic Sector 2. Pero ang sinabi nila, hindi nila ma-detect kung siya ba ay gumamit ng droga bago siya nagmaneho kahapon, Jiggy. Pero sabi naman niya, umami naman daw doon sa isa sa mga investigador nila, itong suspect, na last week daw siya huling gumamit nitong shabu. At ang sinasabi pa nitong si Meman, dahil nga nagpositibo sa droga, ibig sabihin ay ang sinasabi pa rin daw sa kanila ni Meman ay regular siyang gumagamit ng shabu. Pero ayaw niyang aminin, Jiggy, na bago nangyari itong aksidente ay gumamit siya ng shabu. O ibig sabihin, nasa impluwensya siya ng shabu, ay yan ay kanyang itinatanggi sa ngayon, Jiggy. At yan, doon sa pag-usap mo dito sa driver, meron ba siyang bakas ng pagsisisi sa pangyayaring ito? Jiggy, doon sa time na nakausap ko siya doon mismo sa loob ng selda, naramdaman ko rin na talagang nagsisisi siya sapagkat naiyak siya nung tinanong ko siya kung nalaman ba niya na 4 yung namatay at 18 yung sugatan. Yun yung punto na talagang naiyak ito, at natungo talaga siya at lumuluha siya, puna siya ng puna sa kanyang luha sapagkat ang sinasabi niya, may inovertaken lamang daw siya na isang pampasaherong jeep at ayaw daw halos mag-overtake ito kaya inunahan niya. Pero yun nga, nung hindi na raw siya nakarecover nung natumama na siya doon sa marker ng boundary ng Quezon City at ng North Caloocan. Jiggy, yung marker na yun, marami nagtatanong, arko ba ito? Hindi po arko yun, Yun yung isang parang tila kawangis ito, nung nandyan sa Quezon City Memorial Circle
na parang tore at yun nga, no, gawa sa konkreto at marmol. Kaya naman kung makikita mo, Jiggy, no, parang naispada, no, na parang nabiyak itong kanang bahagi ng bus dahil nga doon sa tinamaan ito, no, na nakapasok kasi doon mismo sa outer lane nung northbound ng Quirino Highway yung marker na yan. Kaya nung pagtama nitong bus ay nabiyak ito dahil na rin ang kwento ng mga biktima, mabilis daw yung pagpapatakbo nung driver na si Pasis at pabulusok pa man din yung bahaging yan kung saan nga na-aksidente rin, ano, yung dati nating kasamahan, si Dan Campila, na isang poste lamang yung pagitan ng pinangyarihan ng aksidente kahapon, Gigi. Ibig sabihin yung area na yan ay talagang accident-prone area. Ito yung binabanggit din ng mga investigador yan. Oo, Gigi, alam mo, yung nag-imbestiga ng time ni Dan at saka yung ngayon, siya rin yung investigador ngayon, ano? At sinasabi nga nila, no, malimit na nagkakaroon ng mga aksidente dyan. Yung isang gasoline station na naging saksi rin sa sa aksidente noon ni Dan ay nakwento rin nila sa atin na nagkakaroon din, ano, may mga nakikita pa sila mga aksidente dyan, pero yung iba doon na nakikita nila, hindi naman doon nagkakaroon ng mga pagkasawi ng mga biktima, bagkus mga injuries lamang. Pero yun nga, GP, talagang kailangan siguro nga yung lugar na yan lagyan ng mga babala, ano, ay walang nakikita yung mga motorista diyan sa Quirino Highway na dumadaan paggabi, madilim, walang mga babala na sharp curve ito at walang mga reflector yung mga gilid ng karsada. Kaya talagang nagiging hazardous ito, no, kapag dumadaan yung ating mga motorista, lalo na kung hindi ka talaga malilit dumadaan diyan. At ito nga, ano, Gigi, sa mga pag-aaral din ng MMDA at ng ating pamahalaan, talaga naman ang nagiging sanhi naman ng kadalasan ng mga aksidente ay human error. So kabilang na nga dyan, ano, yung pagtetelepono, yung kawalan ng atensyon sa kalsada. So dapat pa rin, ano, na magsimula ito sa mga tsuper natin, lalo na kung dala mo nga yung pampaserong bus kagaya nung na-aksidente kahapon, Jig. Maraming salamat, Kian Cruz.